Eto na, hindi na ho nakatiis, hindi na ho nakayanan na konsensya na ito. Dahil biglaan desisyon nitong si Roque, nahihirapan na siya sa pagtatago, kaya't kusa na siyang susuko at babalik sa Pilipinas upang kusang magpakulong. Bagamat tao rin po, no, dumarating sa punto, mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas at kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi... Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Biglaang desisyon ni Attorney Harry Roque. Susuko na, babalik na ng Pilipinas at kusang magpapakulong. Yan ho ang kanyang sinapit. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Pero ito ho, mainit-init pa. Hindi na nakatiis, mahirap kasing kalaban ang konsensya. Buhat doon ho sa kanyang pinagtataguan diyan sa Dahig, Netherlands. Ay ito na po ang desisyon na biglaan nitong si Roqueta. Kusang magpapakulong, susuko na sa mga autoridad o kinaukulan upang makulong dito ho sa Republika ng Pilipinas, dito sa kinakaharap niyang kaso na qualified human trafficking na ito ho ay walang kaukulang piyansa, walang pansamantalang kalayaan. Mga kaibigan, hindi po ito fake news. Unahan ko po kayo. Mas mabuti pa, ibahagi ko muna ito sa inyo, itong mainit-init pa na desisyon ni Roque dito po sa kanyang biglang pagsuko at kusang magpapakulong dito ho sa Republika ng Pilipinas. Shoutout po sa lahat. Ito po, mga kaibigan. Sa akin nga po, well, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya. Nakasalalay po yan sa legal na proseso, at kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso, at yun naman aking manumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila. Medyo madamdamin ho. Madamdamin itong mga pahayag ni Roque. Ayon sa kanyang mga pahayag ay hindi siya napagbibigyan ng mga kahilingan niya dito po kay Sara Duterte. At sila daw ang nagdidesisyon. Kaya sari-sari na ho ang problema niya. Parang ang gusto niyang palabasin dito, gusto niyang ipunto, ay napapagod na siya, mga kaibigan. Isang pupuntahan mo talaga at isang bagsak mo, Roqueta. Kulungan ng iyong bagsak. Tsaka mahirap kalaban ang konsensya. Lalong-lalo na mayroon kang active warrant of arrest. Hindi mo kayang linisin ang iyong pangalan na makipagbarkada ka dito sa mga fake news. May ka nga po'y nagpapakalat ng mga fake news laban sa gobyerno. Kilalang kilala nyo ito. Itong si Maharlika. Mga kaibigan. Ito pa, mga mahal kong taga-subaybay, para lubos nyo pong maunawaan. Proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso, at yun naman aking manumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon. Bagamat tao rin po, no, dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Pasensya na po, tao lang po. Ayan po ang aking damdamin. No? At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas at kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa Tatay Digong sa Dahig. Ayan mga kaibigan, maliwanag ho na biglaan ho ito. Itong kanyang pinag-iisipan na desisyon upang umuwi na sa Pilipinas, ibig sabihin ho nito ay sumuko na. Ay maliwanag ho siya dito na kapag umuwi siya sa Pilipinas ay ikukulong ho siya sa Rias na Bakal dahil ito ho ay merong active warrant of arrest dito po sa kaso na crimes
I'm sorry, dito po sa kaso na qualified human trafficking, yan ho, ay walang kaukulang piyansa, mga kaibigan. Napakaliwanag ko. Ano ang nakain mo? Konsensya ba ang nananaig sa iyo? O sabi mo'y napapagod ka na? Ay alam mo naman yan, abogado ka. Matalino ka. Roque. Kaya lang, nasobrahan ka ng talino. Ginagamit ka at nagpagamit ka din at nanggagamit, datapuat. Sobra-sobra na ang iyong mga ginagawa. Ang akala mo siguro ay untouchable ka. Akala mo siguro ang presidente pa ay si Digong Duterte, kaya ganyan ka mag-asta. Iba na ang presidente ngayon na kailangang ipatupad ang mga legal na proseso, na kailangang parusahan kung sino man ang nagkasala at kung sino man ang may matibay na ebidensya na ika nga po'y may kasalanan. Ito pa. Hindi ko naman pumaatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. So, ganun yan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan, 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Ano pa? Hindi po krimen kung hihingin natin ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Nako, yan o. Yung sinasaudio ko, namamalat. Yan o ang mga binitawan na statement. Ilang oras lang po ang nakakaraan yan. Yan po si Roque. Buhat todo sa kanyang pinagtataguan diyan po sa Netherlands. Ito po ay isang pugante. Dahil ito po ay mayroong wanted na po ito. Mga kaibigan, dahil po sa visa ng warrant of arrest. Kaya't maliwanag po, mga mahal kong taga-subaybay, itong sinasabi niya na pinag-iisipan niya na umuwi ng Pilipinas at kusang magpakulong, mga kaibigan, at labanan ang kanyang kaso na wala daw saysay ayon sa kanya. Bakit kung walang saysay? Bakit nagtatago ka? Alam na alam mo yan, kung mahina ang ebidensya sa iyo, pwede ka magsikripisyo kahit ilang buwan sa kulungan. Para na sa ganon ay ipaglaban mo at ipagtanggol mo ang iyong sarili. Datapos sa puntong iyan, kahit pa nung warrant of arrest pa lang, diyan galing ho sa Kongreso, ay nagtago ka na dahil alam mo na malakas ang ebidensya sa iyo. Ngayon, nag-iisip ka, nasusuko ka, yan ba naman ay bukal sa iyong kalooban? O ikaw ay nag-chichismis lang ng ganyan na hindi mo pangangatawanan? Sa bagay, hindi po tayo nagkukonklud dito. Abangan po natin ito dahil hindi po natin hawak ang kaisipan nito. Dahil sa galawan noon ito, noong paman, ay malabuhong sumuko. Dahil sa mga tirada at mga galawan noon ito, ay parang tanga na kung ano-ano na ho ang mga ginagawa laban sa gobyerno na wala pong pakita o walang interest, katulad ng sinasabi niya na siya ay susuko. Kaya tabangan po natin ito, mga kaibigan, at kung magbabago po o kung papatunayan niya, paninindigan niya ang pagsuko niya, pagbalik sa Pilipinas upang kusang magpakulong siya, na labanan daw ho ang kanyang kaso, mga kaibigan. Abang-abang po ito. In reaction, diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Sanlay ko sa video na ito kung nagustuhan niyo po. Bye-bye. Palapakan.